ay 44 seconds. Oh, na mabilis lang mo itong video na to. Pakinggan nyo maigi at panoorin nyo ng maigi yung mga sasabihin dito sa video na to. Pakinggan nyo to mga trolls. So panoorin po natin. Eto na. Eto na. Pagpapaliban dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara, ito hubang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa akong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Vice President. Gago, yun no, narinig niyo yun? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tumatabingi din yung pangaw. Bago! Ayan, no? Hello, Colonel J. Ayan, no? Oh. Naku po, Diyos ko. Bakit ba nagkaganito na nung buhay natin sa Pilipinas? Duterte lang tayo, idol, para shout out po from Iligan City. Amron Lambas. Oy, shout out sa iyo, no? Sa survey tayo lang sila ni Sara. Yes! Yan, marami pa rin tayo dito. Basta't marami pa tayo dito. Kung hindi man kayo makakatulong sa amin sa EDSA, kung nagpapatawag diyan, kung saan man kayong probinsya, kasi magboboto naman din kayo, alam niyo na. Okay? Ito yung nagagawa ng social media kapag nakakapanood kayo sa mga DDS. Siyempre, may mga DDS na peke, ha? Ako, hindi ako DDS na peke. Kita niyo naman to, si Tol J. Guevara. Kadikit ko to, okay? Nagkikita kami niyan. Nagkakasama kami niyan sa bundok. May vlog ako niyan. At magkasama ka niyan dati. At yung sinasabi niyo walang viewers, wala nga, panis nga yung mga ano sa media kay Tol J. Guevara at mga banateros Mas marami talaga nanonood. Ibig sabihin, pag marami nanonood sa mga DDS, sa mga katulad nila, katulad namin, ay mas marami naniniwala. Kasi kung hindi man naniniwala sa kanila, hindi man manonood yung mga tao dyan At tingnan nyo mga comment. Kukunti ang mga trolls, pero hindi kayo mananalo. Kung matalo man kami sa inyo, sa mga pagsasalita, dahil pinagtatawanan nyo kami, dyan sa may EDSA, no? Sa may rally, di wow. Di magkakaalaman na lang, susunod na kabanata. 3 taon na lang naman. 3 Pasko na lang no? Bali, 4 na Pasko, no? 4 na Pasko na lang yan, mga babayan. Saglit na lang yan. Di ba? O, tinan nyo, tabingi, Ay, grabe, tumabingi nga talaga to. Ay, grabe, screenshot mo na, Tabingi nga. Ulitin natin. Ulit. Tingnan niyo yung pagpasok ng video. Sa mga Young Guns member at Zambales representative na si Jay Kanghen nang sabihin nitong masyado raw kasing maagang nangarap si Vice President Sara Duterte na maging Pangulo. Lutong makapagsalita tong congressman na to. Anak ng teteng kung di nga tinaas ang kamay ni PRRD, di ka rin naman din nanalo. Gago! Ngunit hindi itong sinasabi ng ebidensya mula 2020, 2021 hanggang 2022 kung sa survey pagbabasihan. Tunay na lumalagapak ang score ni President Bongbong Marcos kung ikukumpara ito kay Vice President Sara Duterte. Oy mga banateros, i-share nyo tong video natin na to. Pakita natin dito kay Kangkong na kikungkong na kung gaano kalakas si BP Sara hanggang ngayon na magiging inang iyabang ang puto. Dahil sa magkakasunod na 3 taon, hindi na natinag ang taong bayan na muling Duterte ang mamuno at hindi si Bongbong Marcos. Kaya dahil dito, napareact ang social media influencer na si Crisette Laureta Chu at diretsang binakbakan ang Zambales representative na si Jay Kanghen. Ayon sa kanyang naging social media posts, at si Sara maging presidente, baklang Jay Kanghen na kaya... Bakla ba to? Bakla nga Bakla na to? No, hindi galing sa akin yun. Si Crisette Laureta Chu. Sabi niya kasi, at si Sara maging presidente. Baklang Jay Kung Hun. Kung ano to? Kung Kun.
na kaya galit sa mga Duterte nagtag na may floating Shabu Lab ng dating admin. Hello, Laos. Hello, halos lumuhod. Ang mga Marcos dyan, makipag-running mate lang. Oo. Yun yung... Bagay, pag sabog ka talaga eh. Sorry. Pag wala ka talaga utak, masasabi mo talaga eh. Galit sa mga Duterte, natag na may floating Shabu-Lab ng dating admin. Hello, halos lumuhod ang Ito mga... kasi yun yung sinasabi ni Crisette Laureta Chu, ito yun, no, pakita ko sa inyo. Ito yun. Yan. Ayan, no? Oh, yan, ha? Kikita nyo, ha? Ito ay pinost ng Inquirer na March 15, 2019. Mayor Jefferson J. Kunhun, who is included in the so-called narco list of President Duterte, denied that he and his father, Representative Jeffrey Kunhun of the province first district, we are in any way connected to illegal drugs. At dito naman sa baba, ito, Subic Mayor, narco-list, denies linked to illegal drugs. So yan yung sinasabi ko kanina na ito palang si J. Di Umano Kaso po, ang tagal na kasing post nito 2019 pa. So may posibilidad na totoo. Ay involved pala sa droga. Or connected. So kaya naman pala siguro, kaya pala galit na galit sa mga Duterte din. Kaya ulit-ulit namin sinasabi sa inyo na yung mga nagagalit sa mga Duterte ay mga adik lang. Wala nang iba. Kasi yung mga taong galit sa mga adik, talagang susuportahan si Duterte lang nagpatahimik sa mga yan eh. So ito, yan nakalagay ito, binabasa lang naman natin, nagbibigay tayo ng reaction. Pero nandito po yung pangalan ni Mayor Jefferson J. Kunhun. Nung 2019. Kikita nyo dyan sa screen. So mabalik tayo dun sa video kanina kung saan nagyabang yung hinayupak na yan. Yan Marcos dyan, makipag-running mate lang kay BBM. Unquote. Panoorin ang buong pahayag ni Vice President Ito, hindi na natin tuloy itong pahayag ni BP Sara kasi napanood natin. At totoo naman talaga, pagkatapos ng termino ni former President Rodrigo Roa Duterte, ang gusto talaga ng taong bayan na maging presidente ay si BP Sara Duterte. Dahil wala namang ibang presidente na nagmalasakit at nagmahal sa bayan kundi mga Duterte lang talaga. At doon talaga nagsimula ang katahimikan at kapayapaan dito sa Pilipinas. Although maraming namatay, pero yung mga namatay naman yung mga halangang bituka nun. Karapat dapat sila sa landas na yun. Kaya kung wala akong doon. So eto na, mapunta tayo dito sa isang video. Eto to, yan. Matapos balaan ng Ombudsman, NBI, kumampi na kay BP Sara. Ombudsman nahahawak na ng kaso kay BP Sara. So may video tayo mamaya lamang. Ayan yung video mamaya. May video tayong papanoorin mapatungkol sa pagtawag. Yan. O hinihintay niya. pagkabisto ni Lisa Araneta Marcos na siya pala ang nag-uutos na para kasuhan ang mga Duterte. So mamaya yan, easy. Panoorin muna natin to. Kahit ang NBI, walang magagawa kapag ang ombudsman ang nagsalita. Ito ang kinumpirma ng National Bureau of Investigation Director na si Jaime Santiago matapos ang tila sagutan ng Department of Justice Undersecretary na si Jessie Andres at Ombudsman na si Samuel Martinez nang sabihin ito na hindi makakapalag ang NBI at ilang pang ahensya ng pamahalaan na siyang tila naghahandle ng mga kasong isinampa kay Vice President Sara Duterte. Matatandang nanindigan ang ombudsman ng si Martinez na hindi kailangang panghimasukan ng ilang mga maiimpluwensyong tao
ang mga kaso laban kay VP Sara dahil hanggang ngayon wala siyang nakikitang mali sa naging remarks nito patungkol sa pagbabanta sa buhay ni President Bongbong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez dahil ang pahayag na ito ng Vice Presidente ay galing sa statement na minsan nang pinagtangkaan ang buhay ng ikalawang Pangulo ng bansa. Tulad ng maraming Pilipino, pabor ang National Bureau of Investigation na kunin na ng Ombudsman ang mga reklamong isinampa kay Vice President Sara Duterte para mas malitis daw ng tama ang mga akusasyon sa Vice Presidente. National Bureau of Investigation Director na si Jaime Santiago nanindigang susundin ang anumang utos ng Ombudsman. Sana nga. Yeah, mas Tsaka ano ba, maganda. sorry pero hindi rin natin masisisi din tong NBI na to eh. Dahil sumusunod lang talaga sila eh, no? Pero eto, sana nga magtuloy-tuloy itong prinsipyo ng ombudsman na to. No, sana nga hindi siya magpagamit, hindi siya magpakontrol. No, kasi halos nakikita naman natin kadalasan ngayon talagang lahat parang nakokontrol ng administrasyon lalo na dito pag nalaman nilang kakampi mo si BP Sara baka bukas sa makalawa palitan na yung ombudsman dyan. Tama. Hindi malabo yan kasi nakikita naman natin yan sa iba, di ba? Pag against ka sa gobyerno, pag hindi ka kaalyado, tatanggalin ka para hindi ka makapagsalita at hindi mo magamit yung kapangyarihan mo sa gobyerno. Katulad lang yan, nila Marcoleta, di ba? Tinanggal sa komite dahil kakampi ng mga Duterte. Sana nga magtuloy-tuloy ito. Sana hindi ito kasama sa mga palabas. Kasi minsan, na tayo trauma na tayo Alam niyo, may mga trauma na tayo na ang galing nila sa mga palabas. Magugulat ka na lang, akala mo kakampi, yung pala biglang babaliktad. Diba? Biglang babaliktad, biglang magugulat tayo, nakakampi na ng Marcos. Nung una, pinagtatanggol pa ang mga Duterte, mga ilang araw, wala na. Kaya nga ito nakakatuwa nga kaming mga banateros, minsan nagiging proud kami sa isa't isa dahil sa dinami-daming tangka sa buhay namin, sa dinami-daming pera na kahit lalo na ako pinakamahirap sa banateros. No? Maraming offer sa amin na pera para lang kumampi sa administrasyon or wag banatan ng administrasyon or tinatawag na kalabanin namin ng mga Duterte pero hindi kami nagpadala doon dahil sa tinatawag na prinsipyo. Kasi hindi naman na to basta vlog lang, hindi na to basta pera. Alam niyo yun, hindi na to basta para kumita. kumikita kami sa YouTube. Oo, nandun na kumikita kami. Pero yung pinaglalaban kasi dito para na sa Pilipinas. Yun. Para sa bansa, hindi lang sa sarili namin at hindi lang din sa kasi una ang kaya namin ginagawa to is kasi nga para sa bayan, para sa susunod ng mga henerasyon na isisilang sa bansang Pilipinas. Galing. Nakakatuwa lang kasi may mga iilan pa na mga natitira na hindi nagpapadala sa pera, hindi nagpapadala or hindi nagpapakontrol sa mga anti-Duterte. Kaya nakakatuwa lang. Sana magtuloy-tuloy yan. Narito panoorin ang full video. Mag-insist lang po sila to take over. Will you cooperate, sir? Yes. Hindi mas mabuti sila na mag-imbestigar na nakaligtas na kami. Investigation Director na si Jaime Santiago ang kumumpirma na hindi sila papalag kung sakaling kunin na ng Ombudsman ang mga kasong islampa laban ni Vice President Sara Duterte. At linsunod ito sa unang naging pahayag ng Undersecretary ng DOJ na si Jessie Andres
na tila nakagrian pa di umano ang ombudsman na si Samuel Martinez sa naging pagpapatotoo ng NBI Director na si Santiago. Ayon sa kanya, ang ombudsman pa rin talaga ang may kapangyarihan sa lahat ng mga reklamong isinampa kay Vice President Sara Duterte. Sana nga, no? Sana, Ombudsman, tama ba, Martyr? Sana tuloy-tuloy ang pinapakita mo sa amin ngayon at sana hindi parte ng drama ng administrasyon niya. Samantalang mapunta ho tayo dito sa etong gusto ko lang ipapanood sa inyo to na paghahain ng karagdagang reklamo versus BP Sara Duterte pinag-aaralan ng PNP. Kasi mukhang sablay sila sa NBI ngayon eh. Kaya medyo tumakbo na sila sa PNP. Panoorin natin. Balak pa raw dagdagan ng Philippine National Police sa mga reklamong sasampa nila kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin yan ang nangyaring komisyon sa paglilipat noon sa kulungan sa Chief of Staff ng Vice. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Go to our List.off 10% off the plan. Everything you need to create without limits. Kasunod ng mga reklamong direct assault, disobedience at grave coercion, kinumpirma ng Hindi tayo magtataka tong dalawang pulis na to. Philippine. Kaugnay pa rin yan ang Saan yun? Ito. Ay, pakita mo sila. Pakita mo yung dalawang ano. Yan, ano? Hindi tayo magtataka yung dalawang pulis na yan. Soon or sa ilang araw, mataas na rango niyan. Kasunod ng mga reklamong direct assault, disobedience at grave coercion, kinumpirma ng Philippine National Police na balak pa nilang dagdagan ang Wow! sa pangkasong administratibo. Kaping-kapi ang kapulisan. Grabe Ito itong mga naman pulis na to, alam no? naman natin Inapit talaga mga sumusunod ng Duterte, kumbaga. no? Kaya hayaan na lang natin muna. Yan Laban lang. kay Vice President Sara Kaya-kaya. Duterte at sa kanyang mga staff. Kaugnay ito ng pagtulak at pagtaboy nila sa mga responding pulis sa paglilipat kay Atty. Zuleika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center noong nakaraang linggo. Ang CIDG po ay patuloy pong nag-iimbestiga at kumakalap po ng mga ebidensya to support other possible cases that would be filed against those responsible. Una nang sinabi ni VP Sara na panggigilita ang lahat ng pag-atake sa kanya ng Administrasyong Marcos. Pero paglilinaw ni PNP Chief Police General Leonel Nardi, trabaho lang ito at walang bahid ng pamumulitika. Wow! Gago! Trabaho lang ito. Walang habahid ng pamumulitika. Sana all. Gusto lang daw ipakita ng PNP na may pangil ang batas at hindi lang ito ginagamit laban sa mahihirap. Wow! Gago! Nasaan na yung headset ko? Ay, hindi ko na makita. May pangil ang batas at hindi lang daw sa mahihirap. Anak ng teting, grabe talaga. Grabing drama to. Oo, ang lupit, no? May pangil sa batas pero yung convicted nagsasalita sa hearing. Ilang congressman dyan yung involved sa droga, ilang congressman dyan ang may mga kaso, di umano ha. Pero hindi nyo na-actionan, tapos may pangil sa batas. Tingnan nyo. Ay, sorry. Ay, naku po, Marvin. Kaya tuloy. Hindi natin pinalagpas yung pananakit at pagmumuha sa ating mga pulis. Hindi natin po pwedeng palagpasin ang ginawang aksyon po ng ating pangalawang Pangulo. Ayon pa sa PNP, lisensyadong gun owner si VP Sara. Pero dahil sa patong-patong na reklamong kinakaharap niya, pinag-aaralan na rin kung dapat na siyang alisan ng License to Own and Possess Firearms o LTA. Bukod sa PNP, may nakabinbinding sabina si VP Sara sa NBI. Kaugnay naman ito ng death threat niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez. Hindi niya sinipot ang unang sabina noong Biyernes at nanghingi pa siya ng advance questions. Pero hindi raw ito pagbibigyan ng NBI. Kaya akala ko ba, pahayaan ng ombudsman dyan? Ba't na naging ganyan na naman? Baho nyo. Inurong nga sa December 11 ang sunod na pagdinig ng NBI kaugnay sa kaso ng Vice kapag hindi pa rin daw siya sumipot o
kahit ang abogado niya, ide-diretso na ang kaso sa DOJ. Wow! Nagbabalita mula sa front. Idadiretso na ang kaso sa DOJ. Pakialam namin. Ay. Gago! Ay, naku po. Grabe talaga ginagawa kay no, sa mga Duterte, no? Kaya hindi naman nabago yan. Ganyan naman na talaga kayo. Samantala, mapunta na tayo kay Ma'am Shitar. Samantalang mapunta na tayo sa ating main topic. Eto. Ayan na. Eto. NBI na dulas. Si Lisa Marcos pala ang taga-kumpas. Ayan na. Grabe to ah. So ito po yung video. Oh, siguro. Iyan no. Iyan no. Grabe oh. Nadulas. First lady. So ito ay nasa 53 seconds lamang po. No? So madaling salita, ito ay 44 seconds. Oh, na mabilis lang mo itong video na to. Pakinggan nyo maigi at panoorin nyo ng maigi yung Oy, mga galing na. sasabihin dito sa video na to. Pakinggan nyo to mga So trolls. panoorin po natin. Eto na. Eto na. Pagpapaliban dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara, ito hubang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa akong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Vice President. Gago. Yun, no, narinig nyo yun? Si Purse. Oh, Ulitin natin ha. Oh, ulitin natin. Pakinggan nyo maigi. Ulitin natin. Play. nadulas siya. Pagpapaliban dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara, ito hubang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa akong palugit na isa pa? Okay. Depende po sa mangyayari sa December 11. Yan ha. May ano pa to, may subtitle na. Depende po sa mangyayari sa December 11. Tuloy. Kung mayroong pasabi again si Kung merong pasabi against si Yan. against si. Kung meron daw pasabi against si, sino? si Vice President at justifiable ang reason niya. Nadulas siya dun sa purse. Sasabihin niya dapat kung si First Lady. Si Vice pala. Okay, play. Nadulas siya. Sa pag hindi pagdalo, maaaring pagbigyan pa uli namin. Subalit, kung dadating ang December 11, ni ha, ni ho, wala kaming matanggap, walang abogadong pumunta sa aming opisina, we will proceed with our investigation. Okay. And then you will proceed sa inyo pong investigasyon, kumbaga Yan ha. Yari Yun ka po ngayon, yung Director. Yari ka video na kay tinutukoy natin na Lisa. lumabas ngayon. Kung against daw kung may sasabihin pa daw against. Kasi Against, tignan the niyo yung first. pagpapaliban. tignan niyo yung pagkakasabi ng NBI chief dito. Kasi sinasabi niya, depende po kung may sasabihin pa po against si Purse. Grabe. Tuloy natin, isa pa. Dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara, ito hubang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa akong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Yan pasabi ha, pasabi. Budget. Ang ano kasi dito pasabi. Pasabi. Kung mayroon pang pasabi. So ibig sabihin parang inutusan or may pasabi, may sinasabing pasabi. Pakisabi kay ganito. Parang inuutusan nitong NBI dito sa siya naman nagpahayag nito Okay, play. Si First, so ulitin natin ha. sa December 11. Kung mayroong pasabi again si kung mayroong pasabi again si mayroong pasabi again si
merong kasabi again si si Vice President, Kahit sumama merong ka pa kasabi sa again SSC si Brain depende po sa mangyayari sa December 11. Kung merong kasabi again si Ayan linaw. Ulit-ulit Grabe pa ni yun. Tol J. Depende daw kung merong Pag may pasabi si pasabi, may First pautos. VP Sara. Igugin mo pa Alain yan. mo naging Vice President, First Lady pa. Gago! Ay, nako. Ang lupit, no? Lupit mo, Saan men. nakita nun? Vice President na, First Lady pa. So yan, mga banateros, ewan ko, hindi ko narinig naman ninyo siguro. At may subtitle. narinig Pag naman, gusto nyo, lakihan ko pa. Yan, sige. So, lalakihan ko pa, ulitin ko pa, ha? Sige, ulitin mo daw. Para mabasa nyo yung subtitle sa mga sasabihin. Okay, sige. play. Pagpapaliban dito po Ayan na, ulit sa pa. naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara, ito hubang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa kong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong kasabi again si Vice President at justify. Ayan, ha? Tabulol-bulol na si Director. Grabe yun. Wala talagang Si hindi Director, nabubunyag. hindi sinungaling ko si Director. Hindi. Ay, ang lupit. So yun, mga banateros, yan, pinanood ko na sa inyo, ha? Anong masasabi nyo dun? Dito sa isang interview ng NBI kay Ted Pailo na nasabi yung pangalang Purse. Ano kung meron daw pasabi si Purse, great, tuto. So kayo po ang magdesisyon. Comment nyo po dyan sa baba, sa ating comment section kung anong reaction nyo at kung anong panayam nyo dito sa Nadulas, di ba? lumabas na video. O nga po pala, paalala po from Jojo de Guzman po itong video na to. Nag-reaction Jojo de lamang Guzman. po tayo, ha? So yan mga banateros, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Ano man inyong komento, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Yan. So ayan mga kababayan, panood natin yung video ni Tol J. Nadulas lang naman yung director. Si director nadulas. Matalino naman tao na-record. Hindi naman pwedeng buburahin niyang kaagad. Di ba? Security Motovlog, tandaan si director nagsabi siya ang totoo kay First Vice President. Bangag na NBI. Larry Espelembergo. Ayan, shoutout po na Killer Smiles Vlog. Ay, grabe si Ma'am. Killer Smiles Vlog. Puntahan natin si Killer Smiles Vlog kasi sa Killer Smile pa lang. Bapawaw ka na dito. Maraming salamat po sa mga nanood, ha. So kung di pa kayo naka-like dito sa ating live, paki-like naman mga babayan. At kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka pa. At maraming salamat sa mga solid na Duterte diyan. Kung ano man ang mangyari kay Vice President, support lang natin, lalo kay Tatang Digong. Kung sakali na hindi tayo talaga uubra sa rally, huwag magagalit mga DDS sa akin, pero asahan niyo nandiyan pa rin ako. Kung sakali na matatalo, tinatawanan tayo ng mga tanso, talagang kahit saan kayo lumingon ay pinagtatawanan ho tayo talaga diyan. Ang sarap pagsasampalin ng mga tanso, grabe yun. Nakakapikon talaga yung mga yan. Tatawanan lang tayo kasi nagpupunta pa nag-uutos pa itong mga tanso na mga nagbibideo doon. Nakita nga po doon nung nakaraan may tanso nagbablog doon binablog yung mga DDS ganun ang nangyari. So, tapadala yung mga kalaban natin dyan. Bibideo lang sa Friday, sa Friday. Ano ba ngayon? Merkules, Webes, Bernes, hindi naman sana makapunta. Pero kung susunod na araw may pupuntahan ako kasi bibili ako ng pagkain ng tilapia ako sa bundok. So abangan nyo, baka pupunta yung banateros doon sa may bahay ko sa bundok. Yan si Tol J. Guevara napunta na doon sa bundok, doon sa may Rizal, doon sa bahay ko doon. Kasi doon talaga yung pinaka-refreshing area ko. No? Si Daddy Frankie, nakilala niyo si Daddy Frankie, nakapunta na doon.
Si Wamos, nakapunta na. Si Tikyo, nakapunta na. Tatay ni Wamos. Abangan nyo, si Awit Gamer pupunta rin doon. Sa aming mga sikat na sino ba nakapunta ron? Kalimutan ko na, may nakapunta pang sikat doon eh. Si Boy Maas, yan, nakapunta na rin doon. Nakapunta na rin doon sa may bahay ko sa bundok. So, yan. So, ito muna yung mga nire-reaction na natin mga babayan, itong mga ganre na mga video. At ay, sana nagustuhan nyo po yung ating video. Kung gusto nyo po, paki-subscribe na rin si Tol J. Guevara at lahat ng mga Banateros Brothers. So, shoutout dun sa mga trolls na nandito. Basa muna tayo saglit kasi baka nakakahiya naman, hindi natin mabasa sila. Wala na dapat pala NBI ang imbestigahan. Sabi ni Rodelio Cruz. NBI daw is imbestigahan. Sino po magsasampa sa kanya? Sino magrereklamo sa kanya? Okay, basta kung ano man ang mangyari natin sa vice natin, support lang tayo. Ito lang, konting tiis na lang. 3 taon na lang po. Wag kayong mag-alala. Napakabilis ng araw. Parang tinatakbo ng 10 demonyo lang yung araw 2028 na. Okay? Wala na dapat malinaw doon kay Banatbay. Yun, nandun kay Banatbay. Napanood ka na kay Banatbay yan. So ito lang yung nagustuhan kong i-play, si Tol J. Yan, Bongbong Adik, Jeffrey, kahit sumama ka pa. ICC Regnaton. Yun, no? Yan ang mga gusto ko sa mga Duterte, matatapang talaga, no? Tanga, sabi niya si Vice President, sabi ni Judith. Hindi talaga, siguro ano to si Ma'am Judith, may tama yung isang tenga. Excuse me, kasi sabi niya Vice President natin niya pa, first, hindi na nga sinabi doon inulit-ulit na nga po mga kababayan, no? Magkano kaya baka milyon nakadeposito na? Sabi ni Security Motovlog. Yung mga dineposito na alam na fake news. Na naman, sabi ni Annalyn Alde. Fake news na naman daw, grabe Huwag naman ganun hindi naman kami fake news no? Ang ICC ang magbibigay ng hostisya. Sige na, nasaan ba yung ICC? Katagal naman inaabangan natin ICC. Kailangan kasi matapos na ang mga issue nito mga babayan para back to work na ang mga kongresista. Back to work na sa bansang Pilipinas kasi napakatagal na ng usapan natin, no? Kung i-impeach nyo na si Vice President, impeach nyo na. Tagal-tagal na naman yun. Naubos na yung budget natin, naubos-ubos na. Hindi pa kayo tatrabaho. Sos mema lang. Madali lang gawin. Yan. Lalo't gawain mga DDS. Daniel Marasigan. Hindi kami magawa-gawa ng kwento, men, no? Baka kayo yan, men, no? Ranjoy, Negros Island, Budol. Wala nang hustisya dito sa Pilipinas. Fractured government at injustice mag-enjoy na ang Pinas sa ICC. Yan. Asa kaya ang ICC na yan? Di ba dumating na yan dati dito? Nandiyan na nga daw sa hotel. Bakit hindi pa umpisan yan? Patawag nyo na si Tatang Digong kasi. Di ba? Boy Adobe, Adorobo. LB Colano. Grabe ka naman, no? Plunder, graft, and corruption, pasok sa ombudsman. Criminal terrorism, pasok sa DOJ. Sabihin nyo sa live nyo kung si Lopez ay nasa ilalim ng jurisdiction ng HOR dahil siya ay under wala parang may nabalita ba kayo kay Attorney Lopez, no? I think nasa mabuting kalagayan naman po si Attorney Lopez, no? Wala pa naman tayo naririnig kay Vice President kung ano nang lagay. No, I think okay naman siya. Natawagan ko kahapon. Joke lang. Magandang hapon, sabi ni Killer Smile. Ayan, pa-support nga si Ma'am Killer Smile vlog. Kung gusto niyo makita ng mga Killer Smile, yan punta kayo diyan. Impeach BBM now. Gusto pala ni Ma'am Rosita. Ano ba to? Cobilan. Ito pala si BBM daw ma-impeach.
Start na lang kayo ng fake news, mga didiles. Ay nako, mga fake news daw ang mga didiles. Ay sus. Pero ba't maraming mas naniniwala sa mga DDS, no? Kaysa sa mga tanso. Di ba? Oo. Ganun talaga. That's life. Merong kontrabida, may bida. Okay, ano na lang 'tong mga babayan sa bandang huli. Tingnan natin kung sino talaga magtatagumpay. At alam nyo sa 2028, hindi po kami magsasawang mga DDS na magpapaalala sa inyo. Boboto tayo ng karapat-dapat sa Pilipinas. Ibalik natin talaga ang death penalty. Oh! At ibalik natin ang war on drugs na mas maraming Pilipino ang may gusto. Alam nyo, di ba, na ginawa yan yung pinagbotohan, 98% ang gusto. No? 98% ang gustong ibalik ang drug on war. 2% lang ang ayaw. Yun yung mga adik. O, saan ka pa? Ito ang hindi maipaliwanag ng mga tanso vloggers. Bakit napakarami pa rin ang gustong magbalik ng war on drug? Biruin mo ba naman 98% men? Saan ka pa? Tapos itong mga tanso na ito, mga fake news naman ng mga sinasabi nyo. Ha? Siguro ito, may mga kamag-anak to ng mga natodas ng war on drug. Kaya silang 2% na lang ayaw namin ibalik ang war on drugs kasi ang negosyo namin, shabu. Diyos ko. Kumakalat na naman ang mga masamang mga demonyo ngayon sa panahon ngayon. Kaya kayo mga babae, mag-iingat kayo. Kaya magtitiwala sa mga kadikit nyo. Di ba? Impeach Tambaloslos, PI yan. Nagpakasarap sa pera namin, kami ang naghirap. Elmer Gonzales. Tayo, lahat pera natin yan. Kasi ikaw, nagtatrabaho ka ngayon, nagbabayad ka ng tax, lahat tayo, pera natin talaga yan. Okay? So, yun talaga. Sana, may karma talaga lahat ng mga gumagawa ng mga kawalanghiyaan. Kasi, alam nyo, ang taong bayan talaga ang naghihirap talaga. Ang mahal-mahal na ng sardinas, mga kababayan. Susunod nga na, mamimigay nga ako ng sardinas kahit pa paano. Makatulong naman, no? Ako nga si Boy Sardinas, kilala ako dito sa may C5, namimigay ako ng sardinas. Tapos may ang balot, pera. So, hintayin nyo yan. Malabas lang yung aking airpot at mahinto lang yung aking gastos. Mabalik ako, mamimigay na naman ako ng sardinas na may pera. Okay? Kahit pa paano hati-hati lang. Okay, maraming salamat po sa mga nag-like at nag-subscribe, no? Yung mga kinikita ni Boy Sardinas dyan, kung hindi nyo po alam, pinatutulong ko po yan sa mga kababayan natin na mga mahirap. Kasi talagang addict po ako sa pagtulong. Okay? Addict po ako sa pagtulong, ha? Hindi addict sa shabu, ha? At kung hindi kayo naniniwala, edi puntahan nyo yung aking YouTube. Punta kayo sa Banjo Baba. Makikita nyo po dyan yung mga pinaggagawa kong mga ka-addikan sa pagtulong. Okay? Yung mga panonood nyo ng ads namin, panonood nyo, kahit pagkano lang yan, 5 piso, 10 piso, 100 piso, yung pagla-live ko ng 1 oras na ganre, ang kikitain lang yan, mga nasa 70 pesos. O diba, saan ka pa? Sa bagay, saan ka makakuha ng 70 pesos sa 1 oras na pagdadakdak mo, o 100 o 150, maiipon yan, may tutulong natin yan sa mga kababayan natin. Kasi ako nagre-reaction, nagbablog ng politics, then mag-upload pa rin ako ng charity. Ngayon, nagagalit sa akin sa YouTube dito kasi saan ko naman i-upload yun. Sa akin nga page, ina-upload ko kasi gusto ko talaga sa YouTube din. Kahit sa YouTube kasi kahit paano may kita. Sa Facebook, sobrang liit. Yung kinita ko na 8.1 million, kumita lang ng 7,000 pesos. Binigay ko pa lahat sa vlog ko. Binigay ko po lahat yun, mga kababayan. Binasya ko doon. Grabing basya akin. Uy, binigay mo 1,000 lang sa matanda. Nag-trending ka. Ay, napahiya po sila noon, mga kababayan, nung kumita na at nakuha ko na yung pera sa trending video sa aking page. Andun po yung video, binigay ko po sa tao, yung sa matanda, na trending, 7,000. Tapos may pasabay pa yung mga sponsor, balit. 10,000 po yung binigay ko sa araw na yon. At yung mga iba pa na mga na-vlog ko pa na nagbigay, umabot siya ng 25,000 pesos sa isang vlog ko lang na naibigay sa pagtsatsaga ko ng pagbablog. Kahit pa paano nakaahon po sa hirap yung matanda na yon, no? Andiyan sa page ko, Aero Metal Guard. Dito sa page, dito sa YouTube ko, hindi po siya nag-trending. Dati nagte-trending ako dito sa aking YouTube. Grabe, ang dami kong ampon, ang dami natin pinapauwi ng probinsya ng Cebu, nagpaputol pa tayo ng paa, o di ba? Nagpauwi ng Simbuanga, ng Cebu, kung saan sa Bataan.
Oo, at ay nakapagbigay na tayo ng tulong sa mga kababayan natin sa Mindanao kung saan-saan man. At may patunay ako niyan nandiyan sa aking pagbablog sa aking YouTube. Umabot po ng 1 milyong mahigit na kasama ng sweldo ko sa Facebook, sa YouTube at mga padala po ng mga sponsors. May patunay ako niyan kasi may mga resibo po ako at naibigay ko po yan. Walang labis, walang kulang. Yan si Boy Sardinas, mga kababayan. Hindi scammer at hindi corrupt na vlogger. O, di ba? Dapat ganyan naman. Maraming salamat sa mga nagsusuporta, ano? O, yan. Bongbong Addict. Ayun na. Like, 193 Dan, Idol, Sardinas. Uy, maraming salamat po sa nag-like, 193 na. Uy, baka mag-like naman kayo dyan, mga babayan. Para naman ano naman ni YouTube tong aking pagbubunganga dito. Ha? O, Lorraine Aumada. Yan, shoutout na. Ang tang naman. Pipito Ranada. O yan, shoutout po sa inyo, no? Tingnan natin ang darating na Sabado, December 7. Baka mas konti lang ang kanilang prayer rally. Kung malakas pa si BP Sara, bakit hindi kayo magpunta sa EDSA, mga abangan sa darating na Sabado? Alright. May darating pa rin po dyan, mga babayan. Pero sabi ko nga sa inyo, sa aking opinion, kung talo man kami sa rally, abangan nyo sa 2028. Sabog ang mga tenga nyo sa mga taong bayan na sumusuporta through online. Kasi kanya-kanya naman tayo ng mga presinto ang boboto. Hindi man sila makakapunta dahil sa mahal ng pamasahe, dahil may mga trabaho, hindi pwedeng umabsent, manatanggal sa trabaho, at hindi naman susuportan Tatang Digong. Pagka natanggal sila sa trabaho, may mga anak. Yun lang. Yun ang paliwanag. Napakasimple. Kung kayo may pinagtatawanan nyo kami dyan sa EDSA at kami ko konti, malin mo, bagsakaling dumami. Go, 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 go. At kung hindi, sige, pagtawanan nyo kami. Pero sinasabi ko po sa inyo, pagkatapos ng 3 taon, magsipagtago na kayo mga nandyan. At pag naupo ulit ang Duterte sa bansang Pilipinas, ewan ko kung saan na kayo pupulutin. Si Dilima ibalik sa kulungan. Si dyan na mga na-addictos, ibalik ulit sa kulungan. Tapos huwag na natin papalitan ang Duterte sa Pilipinas. At sureball tayo pag dumating pa yung mga sakuna, kumakasya ang budget ng Pilipinas. Di ba? Ngayon, ilang taon pa lang, ang dami ng utang. Ay, sus. Natin, mga pandemic, kung ano-ano dumating, gera kay Tatang Digong. Pero kumasya ang budget at nadagdagan pa ang sahod ng mga pulis. At kung sino-sino pa dumagdag ang sahod. Yun talaga ang namumuno sa Pilipinas. May puso. Tatang Digong lang may puso, mga babayan. Woo! Alright, so maraming salamat po sa nanood ng ating live. Don't forget to share and like, mga kababe. At see you on next video. Alright, maraming salamat po. Joy One Vlog. Shout out and see you. Huwag kang mawawala. Thank you po. Magandang hapon sa inyo lahat.